Kakapasok lang na balita, isang US Navy helicopter at isang US fighter jet nag-crash. Bumagsak parehas yan sa South China Sea. Nangyari habang nagsasagawa ng routine patrol sa West Philippine Sea. Under investigation pa ang lahat. Pero pinaghihinalaan na signal jammer o na laser attack ang cause of crash. Biglaan kasing nagmalfunction o nasira ang computer system nito. Ibig sabihin, may tumira ng electromagnetic pulse. Malamang sinadya yan ng China. Bantay sarado kasi ng Carrier Strike Group 11 ang West Philippine Sea. Paraan yan ng China para mabahala ang US Navy at umalis agad-agad. Isang nakakalungkot nga itong balita. Wala namang namatay sa insidente. Both helicopter crew at fighter jet crew ay ligtas nang naka-eject sa kani-kanilang mga aircraft. Sa kabila ng bad news na yan, Defense Secretary Gibo Teodoro may good news. Tatapyasan ulit ang pondo ng DPWH sa 2026. Hindi alam kung ilang bilyong piso, pero inaasahang magbibenepisyo o makikinabang dyan ng Armed Forces of the Philippines. Bilyong-bilyong pera nga ang ire-realign mula sa DPWH papuntang Department of National Defense. Napakagandang balita niyan. At sino bang may ayaw, diba? Pero ngayong taon lang daw gustong mangyari yan ni Secretary. Siyempre kahit may korupsyon sa DPWH, may mga dapat silang tapusing trabaho, mga kalsada, tulay, flood control system. Alangan naman daw na AFP pa ang magtrabaho para sa DPWH. Dito napakagaling talagang magsalita ni Secretary Gibo. Hindi gahaman sa pera o sakim kahit kailangan na kailangan ng DND ng pondo pambili ng mga armas pandigma. Ang budget na nagawa sa DPWH to be realigned on the amendments. Sino ba naman may ayaw talagang i-realign? Pero one-off lang yun. Hindi year to year yun. Kasi kailangan din in the future, pag maayos lahat ng problema, kailangan din pondohan ang DPWH kasi importante ang kalsada, importante ang tulay. Lalo-lalo na yung dekalidad na kalsada at tulay na kayang buhatin ang kagamitan na kinakailangan natin. Hindi lamang sa AFP, kung hindi sa disaster risk reduction. So, bagamat gusto natin ang nakamkam na ninakaw na pera na isole sa taong bayan para magastos ng tama, hindi lang ito ang solusyon. Kasi taon-taon kailangan gumastos tayo ng malaki para sa defense. Lalong-lalo na ngayon na napakalaki ng hamon na hinaharap natin dahil sa kabalastugan na ginagawa ng China. For sure daw may pipigil sa pagpapalakas ng kapabilidad ng AFP. Ayaw tayong bumili ng mga armas. Alam nyo na kung sino ang mga yan, yung mga pro-China, para wala pa rin tayong laban sa mga Chinese. Pag nangyari yan, wala na daw tayong magagawa dyan. Pero sana wag na daw nilang bawasan ang pondo ng DND para may pambayad tayo sa mga dating biniling armas pandigma, tulad ng mga warship. Yun nga lang, mas importante sa akin ngayon ang sustainment. No? Ngayon, sa pagbibili ng bagong kagamitan, yung sustainment na pambayad sa utang, kasi napakalaki ng halaga. At habang tumatagal, nagmamahal ito. Kasi gustuhin man natin, hindi tumatahimik ang mundo eh. Hindi tumatahimik, we have to face that reality. Sobrang bait ni Secretary Gibo, grabe. Bilyong-bilyon ang pwede niyang kuhain pero hindi siya naghahangad ng malaking halaga. Kayo, nagustuhan niyo ba ang sinabi ng kalihim? I-komento sa baba ang inyong saloobin.